Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. 20 after 9 in the morning. Ang Syudadano sa BBS 91.9. Good morning Philippines, good morning Bicolandia, and good morning sa kabus po mga listeners kang programang Ang Syudadano. Aldaw po ngunya ning Martes. Pet sa 18 kan bulan na Marso taon 2025. And mairimanan po kita sa laog ning sarong oras parang tukaron ang mga issues na issues which is always imbued with public interest. Partner, maray na aga sa iyo. Maray na aga, Sir Bebot, at maray na aga sa tuyang mga parahinanyog sa Ang Syudadano. Mag-restoryahan po kita, and para sa indong mga pa-shoutout and greetings and mga comments, pwede po kaming mapabatuhan nindo kayan over our social media page sa 91.9 BBS DWLV FM, and asiring man po sa radyo or sa YouTube. Hanapon lang po nindo 91.9 BBS DWLV FM. Okay, thank you. And maray na aga sa kabus na mga listeners tanong, itong mga followers ta sa Facebook. Yes. And so mga iba pang naghinanyog sa mga radyo. Opo. Lalo na naman sa mga banwaan kan Minalabak, pirmi kita dyan may mga ang pamilyang Moreno, pirmi dyan nagkatutok sa tuya. Kaya good morning sa mga pamilyang Moreno. Good morning din, and happy birthday kay Ma'am Menchi Roman Delfino kang San Jose, Oras, Ocampo, Camarines Sur. Today and sa imong birthday. Happy birthday, Ma'am Menchi. Ali po yan sa imong amiga, si Ma'am Daryl. And siring man po happy birthday din kay Ma'am Gemma Borromeo Sumalabe. Diyan po yan sa mga taga-Deca Homes na mga parahinanyog niya to, mga nagdadarangog. Good morning sa mga taga San Felipe, Naga City. Good morning. Ayan, may mga nahihiling po ako na, at yan po i-greet ko kamo sa mga nasa messenger na nagpapaabot. Yes, okay. And sa kabus, dahil naguhupa ang mga trolls, ang mga vloggers, nagagamit ninda ko dyan, nagagamit ninda si sen ng sentimento ka to, nagagamit ninda ko niyan, and nagkiklik ang simpatiya kay Rodrigo Roa Duterte. Yan po. Pero data po yung pagparasabayan, dapat maging malinaw, malinaw sa mga Pilipino na ang time of reckoning, maabot po yan. Pero permi po yan. You sow what you reap, and igwang perming. Diba? Ang reckoning will come. Yes po. Pero, posible pala. pero yan mahiling tayo kung siya ang tama o sala. Oo. Pero sabi nga ni kayan, hilingunta muna. Ini yung mga pangyayaring ini, kita mismo pwede kitang mag-atid-atid, tamping sabi may mga tugang na minsan ka pa man. Minsan you were already a suspect. You have still the right to be heard before a tribunal. May due process yan. Masika pa drug addict. Oo. May panahon ka sa korte para magdepensa kan sa imong Oo. Tsaka katong ang tinutubudan ko din kayan, sir, katong nagsabwag ning alimbawa, kadiliman itong panahon ng drug war. Yes, igwang mga victims, igwang mga talagang napuksa
Kumbaga, igwa din naman mga tinaramaan at mga taong dapat tamaan. Pero igwang mga tinaramaan na inosente, igwang mga nagkagaradan na inosente, and I believe he is answering for those. For those innocent na mga... Kaya ang gabos po, digdi, kada Pilipino, entitled po kita ng fair trial. Due process. No? Kaya ito pong kidigong, iba man to. Ha? Iba man. Sabi tangan, suod siguro, baka man sa kita na inot kan malakaktus, ha? Suod nagtataraman si Chis Escudero, dahil duman sa pag-request sa iyan ni Bato na mag-seek ng Senate protection. And inabanggitan yung ining malakaktus. No? Pero ikaw po siyang sarupang pigsabi na malakaktus na pwedeng mangyari. Which I do not believe. Saro lang po ang principle. Ining Eichmann principles. No? Kung saan pa man siya nagkwakin, bahala man siyang paliwanag kayo. Basta po kami ang pigsabi may ining malakaktus. Ini yung ang English translation kaning however, whatever the means he was arrested will not affect the legitimacy and the legality of the criminal proceedings. Iyon po ni mga tugang ang sarong piga-adaptar kan International Criminal Court. So mayo ng iba. Manner of capturing ito magmamatter ang pag-uurulayan suyaon na sa proceedings. And posible pa lang, sir, na makulong ning habang buhay si dating Pangulong Duterte, duman sa detention facility ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. 43 counts of murder ang nakasampang niyan sa iya. Kaya aralawig yan, So, iyan ang sinasabi ko. Na igo kayong statement. Si Secretary John Vic, tama man to ki John Vic na si Duterte mayong kasong na-file ongoing proceedings sa Pilipinas, Philippine jurisdiction. Kaya anytime pwede siyang darahon. Pero kung iguan na pong pending case sa court, maagi po kita ng korte. Bago sa daraduman sa Northern Lands. Magayon na maray ang topic na yan, sir. Pero at yan, ipapadagos ta. Gusto nang ilaog kan sa tuyang reporter? Okay. Yet. Salamat SM Ma'am Sheila maray na pagkaaga. Maray tang apudan na administrator ka na Ocampo Camarines Sur si Sir na Noel Soriano. Kasudma nagkaigwan ng pag-distribuer ng mga auto sa gabos na barangay kan Ocampo Camarines Sur. Tinao kan Timuan na Kamsur. Timuan Camarines Sur, Hari Kikong. Mga magagayo na bihikulo na magagamit sa pang-emerhensya at iba pang mga pangangaipukan mga taga-barangay kan Ocampo. Yaon sa linya tabi, sir, si Administrator Noel Soriano. Sir, good morning po. Nasa angkor po si SM Bebot Calya and Ma'am Sheila po. Good morning. Maray na aga po sa Indo, asin sa gabos po na naghihimati kang programa ngunit na aga. Maray na aga sa emo, Administrator, and live po kita sa programa Ansyo Nadano. Maugmang maray ang ining bareta na ini na piguwaras na po ipig-distribute na provincial government sa panginginot ni Governor Luigi Villaforte, ni Congressman El Rey Villaforte, and ang sa iyan si Mix. Sa pigtarabangan po ni na manginabang ang mga naggabos na banwaan kan Camarines Sur. Saro na po ang Ocampo. Pira po, tabing vehikulo ang na-turn over po sa Endukan Team 1. I-correct ko lang po, si LGU Ocampo po yung nagbakal nung mga vehicle. Okay. Sige po. Sa under economic development po, kang lokal na gobyerno kang sa Banwaan Ocampo. Okay. Po ni Mayor Alan Go and Vice Doc Yola Formaliho yung
mataanan po ni bihikulo ang 25 barangay kang Banwaan o Campo Kasuod. So yan po, Sir Noel, bali local funds po yan. Ano? Opo. True loan po yan, sir, sa loan, DBP. Nag-loan po kami. Opo. Nag-loan po kami sa DBP. Din yung guarantee for paying po yung Samoyang Local Economic Development Dahil Fund. po kita ma-drain ka yan. Gurano pong kantidad ka yan, tabi administrator? Ang loanable amount po na pick-approve kang DBP is 108 million. Pero kumpunido po yan ng nagkapirang proyekto. Saro po dyan itong pag-purchase kayang 25 Bihikulo. million. Bako sa naman, bihikulo. Ano? Maliwanag Opo. po yan. Ano? Bako Opo, sa opo. naman po ini itong mga rescue vehicles na piga-apo. Bako lang O di po. mang lalain Iba pa po. pong proyekto. Oo. Okay. Iba po kami, kaiba dyan yung AA Slaughterhouse Construction. Okay. Oo. Constructioning two-story building, legislative building within the compound. Mm-mm. And itong sarap po, two-story multipurpose building. So, itong yan po, slaughterhouse. component. So, opo. Nag-i-income po ito eh. Tama, Sir Noel? Income po. Opo. So, Dakula din po ang tinataong income kato sa Banwaan. Duman po, Sir Noel, sa slaughterhouse, piraman pong taon ang feasibility study nito na bawi lamang, parang makadagdag po sa pagbayad ka ng amortization. Okay, yung feasibility study po covering 15 years. Pero yung yung financial return as income generating kang LGU, 3 to 5 years po. Okay. Oo. So, pira pong estimated dyan na capacity kan ining slaughterhouse. Kung magkasarabay-sabay, halimbawa, sir. Dahil ko lang po ma-determine si volume, si daily volume na piling bunoon duman. Pero, sa ngunyan pa lang po kayang operation sa dating slaughterhouse. Kaya mag-cater po ng 50 to 75 heads ng uri. Dakula po yan. Pag kung Opo. mga 75 heads, ang estimated dakula yan, ha? Opo. Oo. Kaya lang, may mga part na dilapidated na kaya po na talagang magbago. I-rehabilitate na. Okay. Opo. Sige. Maugmang bareta yan para sa mga taga-Ocampo. And even in mga neighboring, pwede pong ilaog dyan. Opo. Para ang economic equilibrium ka ng Ocampo, medyo maray-maray. Pag abot po sa slaughterhouse lang, ha? Opo. Tapos, kahapon po, ipinag-distribute na po sa Bilog na Banwaan yung 25 units sa Bilog na Banwaan. Saro kada barangay, sarong unit. So, iniling ta po sa dakulang benepisyo kang mga taga-barangay, lalong-lalo na pag-abot sa pag-resolve sa emerhensya. So, dahil na po masasakitan si mga taga-barangay. Sir Noel, ano pong klaseng bihikulo ang pag-isipan nito na i-distribute sa mga lalain ng mga barangay po Ocampo? Ano pong klaseng bihikulo? L300 type po siya, pero ang L300, ha? Opo. Wow. Pero ang yung Suzuki Kiri baga po, Yes L300 po. Oo. siya. Magayon na klase. Bako ni yung talagang pangmatagalan ni po. Bako ni itong ibata nagkakahiriling. Hindi talaga Opo. haloy na eh. Ha? Kung ang lifespan ka niyo, mga 10 years, okay pa yan. Ha? Opo. Ayaw man nga ni po si distributor company Kasuod na nagagaranti man na 5 to 10 years yung life. Yun po. 5 years yan, mayo yung problema. Opo. To 10. Ha? Maribay ka lang yan, Rida. So, mga basic na preventive maintenance lang. Oo. So, medyo naging magayon po si programa kahapon, halos mediodía. Nagkaigwang todong parte yung programa. Inot si blessing ceremonial. Pangadua, nagkaigwa po ning MOA signing. Tapos turnover. Tapos nagkaigwa man po kami ning kayan. Dikit na oras sa motorcade. Pinahiling ka po sa Siyempre Banwaan. dapat ibandera yan na nagkakapirang units na yan per barangay. Opo. Kadagdagan kay ni Sir Noel. Halimbawa na yung turnover na po sa L200 sa sarong barangay, sina naman po ang balakang preventive maintenance and oil and fuel. Opo. Okay.
bago ta po ito, sir, dinistribute, nagpa-approve po kami sa Sangguniang Bayan, igwaning MOA and DED, yung deed of donation po. So, yaon po nakasaad gabos, responsibilidad kan munisipyo, bago to binakal, pakabakal, complete po yun with LTO registration, insurance, TPL, tapos yung comprehensive. So, pero once na ma-turn over na po, nasasaad naman sa MOA and DED na gabos na responsibilidad sa barangay naman po. Magayon po yan Talagang matibay si Mayor Go. And of course, ang Vice Mayor, si Doktora. Si Doktora po. Yaon po si Doktora, full support yung Sangguniang Bayan. O yaon po kahapon. Iyan ang araw mo partner, ining local governments kan Ocampo. Bakulang auto na basta lang magbakal pig-adalan ninda na dai magkakaigwaning injury ang gobyerno sa pagbakal ning auto. Dahil may 15 local years yan na pagitan na less maintenance. Oo. Magayonon po nga ni. So, Administrator, Sir Noel, tama po. Yes, ma'am. Good morning po. Good morning po. And ako po nagdadangog-dangog lang. Magayon naman po, I can imagine. Pero I just would like to clarify, 25 barangays po sa Ocampo, you mean 25 din na unit ang binakal din po? Actually, 26 units, ma'am, si binakal. Pero itinadami po itinalagami sa engineering department ng LGU. Tapos 25 po sa 25 barangay. Oo, magayonon po. So, pero po ang kapasidad katong sakay duman sa L300? 12-seater po, 5 sa likod, 10, tapos 2 sa inutan. Pantrisi yung driver. Nakula siya, ma'am, 300 pesos. Nakulang talaga sir? Bakuling ito mga pigapon na light vehicles, Tatlangang kayang isakay din ang 20. Oo. So, kayang-kaya. Po? So, ang arog po 1,000 kilograms yan Oo, tama. 1,000 kilograms 1,000? Yeah. Oo. Garo pick up more than may pasero Aircon yan? Oo, naka-aircon. Di ba, Sir Noel? Opo, aircon po. So, usually po, for how long po ang natatansyata na magagamit ang vehicle na arog kani? Base naman po duman sa orientation kaso general manager po ng company, tapos yung kaibanan niya kahapon. Nagkaigwa po ng orientation sa mga punong barangay and drivers designated kang barangay. Base po duman sa explikasyon nila, pagdadangog ko po, 5 to 10 years po yung lifespan. Abuton pang 15 yan? Under warranty po yun, from first year to 5 years, under warranty. Oo. Under warranty pa siya. So, insured, po. Usually po, can you clarify po, Sir Noel, kung ang 108 million na loan sa DBP, usually po, how long ang terms ng payment? Ma'am, 15. Kasi ma'am, 15 years. Sa may mga prescription ang bangko. Dahil po siya, ma'am, nagpupareho sa years of payment. Lalo, ma'am, sa infrastructure, medyo halawig po ang ninda. Term loan, ang term loan condition. Medyo halawig po siya, inabot po siya ng 10 years, 10 to 15 years ang payment po sa infrastructure. Then sa vehikulo naman po, 5 to 8 years ang payment. Duman kaibanan na yan, duman sa sa 108. Opo. Kaya dahil man maporpareha si cost of payment monthly, kasi iwa pa po yan yung inaapod yan, ma'am, na grace period. Nagtatao pa sinda ng 6-month grace period bago yung payment. So, kaya dahil man actually direkta na mamamati kasi local economic development pag ang NGO na masaper tolos for the first implementation for the first year. So, iwa pa pong counting 6 months bago po yung payment. Pero, paghiling naman po, base sa interest kang sa toyang NPA na nare-receive kang NGO, kayang-kaya po kang economic development fund. Opo. Sir Noel, ang ngunyan pong maiba po kita ngunyan ang paabuto na summer season, ano pong mga aktibidades kan dyan sa Ocampo and ano po ang pwedeng lauman kan mga tao o kaya mga dayuhan, mga pwedeng pasyaran dyan? Please go ahead po.
Opo, usually ma'am yung sa mga sa tourism, pag-abot sa tourism, daiman siya covered katong hindi po bagang election ban na palawas ng community resolution. So continuous man po siya pag-abot sa tourism. Dakulo naman po yung sa Banwaan kan o kampo ng mga resort na nag-stay. So nahihiling naman po yan kasi may mga vlogger kita na nagka-vlog kayan sa iba-ibang lugar po sa Banwaan kan o kampo. So dakol naman po na madudumanan, napapasyaran sa panahon ng tag-init, ng mga nagsusurimin. Ano po ang mga special features na yaon dyan? Ako kaya akong gayo nakaikot dyan sa Ocampo. Ano po ang igwata dyan, sir? Dati ma'am, yung yung dinidayo talaga hindi sa Ocampo. Yung strawberry. Yes, strawberry farm. Kumusta po? Oh, yung strawberry farm. Kaya lang, medyo nakamati po si owner na puro pabayanan. So, medyo siya ngunyan, ma'am, laylo. Oo, nakalaylo. Oo. More on, talaga, ma'am, site, lang. Kumbaga, itong site excitement kasi tourist, pag-abot naman sa mga resort area, magagayon po siya. Oh, pero sa mga pools. produkto, ma'am, mayo pa kaming ko yan. Mayo pa kaming ikakatulod na, ikakapromote na produkto. Oo. Pero magayon po itong strawberry farms, naging very popular ito. Pero ayan pala na ang sitwasyon, medyo tama ba ang pagdangog ko? Medyo nagkamati ang may sadiri? Yes, ma'am. Medyo na si farm niya na realoya si operation. Pero sabi niya ma-recover man dapat. Oo, ma-recover na. Lalo na tapos na si mga bagyong nag-aragi. At saka I think bakong bahaon ang Ocampo, dahil managayo. Ako, ma'am, kunyan mataas. lang, coincidence lang sinangyari kang Typhoon Christine, talagang grabe si Toby. Oo, iyo lang to. Halos gabos na apektuhan, maski mga medyo halangkaw ng lugar eh. Opo. Pag-abot naman, ma'am, sa mga regular activities na ginigibo ang LGU during summer, medyo na-prohibit po kita kan si Community Resolution, banning ka itong mga activity in relation to the upcoming election. So, medyo cancel po muna si gabos na aktibidades. Oo, yan muna. Garo, inaasahan yan, piglalauman yan na may mga, restrictions kita ngunyan, Iyo po. Pero alagad, may mga grabe po ang potential. Magayunon ang Camarines Sur. Grabe ang development and matitibay po kamo mga nagpapakaray dyan sa laogang local government. Pero, Sir Noel, opo. Dati last year po, araw kani paspasan na yung basketball tournament with the support of the provincial government through Governor Luigi. So, kaya langon yan po, medyo pundot talaga. Oo, pati basketball, daing gayo po, Oo, gabos po. Gabos na event sa sports. Bawal po kasi yung disbursement of public funds. So, yaon po naman nakapalaman, bawal. Oo, pero alagad, ang mga aki, kung magtiripon sinda, na sinda-sinda mismo ang magkaigwaning liga, pwede man, po? May provision pa din, ma'am, cover ang barangay, public funds pa din yung i-disburse ninda. So, privado lang ang pwede? Opo, ang advice ni sa mga barangay, just to comply muna para maiwasan po yung problema. Iyo po. I think next summer pwede naman. O kaya ibang season. Po? Ma'am, right after the election, May 13, May 14, pwede na po yan. Oo, pwede na. So, bago pa magkralasihan, bakasyon pa man yan. Habon pa to? po yan. Pwedeng-pwede na. So, palampason lang ang election. Opo. Oo. Sige. Sir Noel, tawanta ka po ng pagkakataon na mga pudan sa indo pong mga constituentes para po sa kung ano man ang encouragement mo para sa inda. Please go ahead. Okay, ma'am. Salamat, ma'am. Sa Gabos po, lalo sa mga namamanwaan sa Banwaan Ocampo, ang lokal na gobyerno po sa pamamayan ni Mayor Alan dahil man po nagpupundo, padagos na nagtataon ng serbisyo. So, ang hagad bilang po sa Bilog na Banwaan, si kooperasyon, si pagkakasararo, maski po nasa panahon ng politika, si Mayor Alan ko po dahil man nagpaparaan ng maray sa politika, bako po siya itong tao na mapagpolitikang maray.
So, pirming iniisip niya itong kapakanan kang gabos. So, ang hagad mi lang po talaga sa gabos, si cooperation. Para yung banwaan, kasi para sa banwaan naman po, gabos ang ginigibo ng mayor. Kaibanan ng sangguniang bayan. So, para sa padagos na pag-uswag po kan banwaan. So, yun lang po siguro, ma'am, ang sa ko yung ano. Opo, salamat na maray po. Sir Noel Soriano, ang sa tuya pong administrator kang Banwaaning Ocampo, Camarines Sur. God bless, Sir Noel, and to your whole family. Salamat, okay, thank you very much, ma'am. Salamat and pala po. Salamat kay Sir na Noel. Maski nga may meeting pinagtatawag kita ning oras na makaulay siya dapitig di sa pag distribution kaining mga naggagayon ng kuyan ban dyan sa gabos na barangay kan Ocampo. Ihapot ko ta kay Sir Noel kung kaibanan duman sa MOA ito nga day paggamiton sa personal na lakaw yang bad na mahiling tanama na yaon sa bulangan. Yes po, Sir Boyet. Ha? Yaon po, Sir Boyet sa MOA. For official use only yung behikulo. Oh, yan. Yan ang pagayon duman. Kumisan po kaya duman sa ibang banwaan. Kuyan, mamangnuhan yaon sa beach. Oh, mamangnuhan, nagsasaod. Nasa bulangan. Kaya mas magayon po na yaon po sa MOA an arog ka iyan, Sir Noel. Stated po, stated sa MOA. Okay. Thank you very much po, Sir Noel. Sa oras na ipinagkataon mo sa MOA. Salamat po. Opo. Salamat, Sir Boyet. Okay. Okay na pala no? May mga magagayon dyan sa Ocampo yan, Deer Palm. Ayo, Banwaaning magagayon, asin gwapo yan. Hibiscus. Oo. Ano to? Yan ang Banwaan daa kung saan naka-star ang... bukid. Ayan, garo may sinasabi pa si Sir Boyet? Oo, okay na. So yung karagdagan tanga report si Boyet Pareres. BBS, Basta Bareta, sigurado. Yan, salamat Sir Boyet sa imong daradarang marairahay na very refreshing naman Gusto tang nakakadangog ning magagaya na baretang arog din kayan. Kadakol ta pong inaarasikaso from national news pa rin. Pinakamainit ang nangyayari ngunyan and kini-question itong sinasabi pong mayo daang jurisdiction duman sa kaso ni former President Rodrigo Duterte ang ICC. So mga nagsasabi po kayan, sigun man po sa tuyang nagunong impormasyon, igwada may jurisdiction ang International Criminal Court or ICC sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan, ini po ang sinabi ni dating Vice President spokesman at UP Criminal Law Professor Attorney Barry Gutierrez. Sabi po niya yan pakatapos questionon ang ginibong pag-aresto kay Duterte, ninulita nagkalas na ang Pilipinas kang 2019 sa ICC. Ini po ang sinasabi niya, ninghuli po sa mga akusasyon laban kay dating Pangulong Duterte, supposedly na nangyari ng 2011 hanggang 2019. So iba hanggang habang mayor pa siya sa Davao City, si iba habang siya presidente na kam Pilipinas. Yan po mismo sa treaty nakalaog yan na jurisdiction kang ICC. Yan, bago ka pa maski nagkalas ka na after ka yan, 2019 nakakalas kita, pero below sa mga krimen na akusado kung saan akusado ang sa tuyang former president, swak na swak, nakalaog pa po sa sa taon na sakop pa kita. Ibig sabihin, miyembro pa kita kang ICC. Ipinunto ini ni Gutierrez, duman sa pig-refer niya, may reference na Pangilinan versus Cayetano na isinampa sa Supreme Court kung saan hiniling, pighagad kan mga petitioners na ideklarang invalid as in ineffective ang paggalas kang Pilipinas sa ICC ninhulita daiman ito inaprobahan kang 2/3 kang Senado. Yan po Sabi kang Supreme Court
kahit hindi, ini po ang verbatim na sinabi, kahit hindi na namin pwedeng bawiin yung desisyon ni Pangulong Duterte na umalis sa ICC, idineklara din namin na yung mga, or idinideklara namin na yung mga nangyaring krimen habang tayo ay miyembro pa ng ICC. Pwede pa ring isampa sa harapan ng International Tribunal. Yun lang po. Sa inyo, Nali, baka ano Si alam ano, mo kung sir? pinagluluwas ko niya na dapat pigiling tama na yan. Oo. Ah. Iyo, Hindi kita pwedeng basta na lang na mahiling ta sa Facebook. Oo. I-adapta sa area. Correct. Ini ba ko ining Facebook? Dapat ang sigurado reference? kita, ha? Oo. Yan po ang sinabi. Isa sabi kaya. Si Attorney Barry Gutierrez, saro po siyang Okay. professor sa law, Siyang spokesperson. spokesperson. Ng Mamayan Liberal. UP Criminal Law Professor, and dating Vice President spokesperson. Si spokesman. Barry, si former Congressman Barry Gutierrez. Yes. yan Ako po. kaya ang piga-adapt ko lang itong kay Justice Panalagan. He was former justice of the International Criminal Court na Filipino, Ayan, practicing lawyer. Pero yan na siya sa Northern Lands, no? Yes, oo. Kaya exciting po na nakakamundo, and at the same time nabubuksan ng isip, sir, kan mga tao niya na okay, may nangyayari pa man pala sa ICC na para igwa pa kitang higher than parang Philippine court, pwede pa kung miyembro kita. Ngunyan may rekomendasyon na mabalik kita, which is very possible, mabalik kita as a member ng ICC. Okay, ang soon mapigda daw ko na executive prerogatives po ang pagbalik. Dahil labot din ng Senate. Ha? Oh, Dahil diyan talaga, makikialam, ha? Malinaw po yan, ha? Ang desisyon na kung mabalik po kita, it is an executive prerogatives ng executive department. Mayo pong pakiaram ang Senate. Malinaw po yan, ha? Oo. So, dahil kay po nga ng digdi ang... I-ratify pa. Oo, dahil kay po puhan. yan. Dahil kay puhanan. So, executive, ano na yan, privilege. In fact, yan sa tuwing sinasabi, saro yan sa statement ni Escudero. Ni SP Escudero. No? Na dahil na kay puhanan. Kaya man pala, dapat naiintindihan ta ang iba-ibang anggulo kang mga sitwasyon mo niyan para dahil lang pwede pong magpara taram-taram, papararant sa social media, kadakul-dakul tang pwedeng mabasa. So, magbasa kita Kanto duman sa kaya, mga... kan nag-withdraw ang Pilipinas kan 2018, o 19. 18, medyo nag-aruka akso Senate leadership na dapat mga whatever na international relationship na agreement, treaties, must be ratified by the Senate. Ito kayong pag-withdraw. Ang nag-withdraw kayo si Digong, ha? Nag-igwang reaction sa Senado. Alagad, sudma, itong press conference ni SP Escudero, malinaw po na dahil kay puwanan ang participation kan Senate kung magdesisyon ang administration ni President Marcos na mabalik kita. It is an executive prerogatives na ang presidente lang madesisyon kung mabalik ko dahil saka ang Secretary of Justice. Oo. Ang question lang naman dyan, is it the right timing? Na anong magiging effect kayan kung mabalik kita? Or ano kayang nasa isip kang presidente? Ayun ang problema kasi kita, we are doing our best to have a good international relationship sa mga lalim na nasyon. So being a democratic government, sailing ko may obligasyon kita na maging party ka na ICC. No? Oo. Total, ngunyan, masyadong That is naka-spotlight. 125 countries. Ang 125. miyembro kan ICC. Oo. Miyembro ba ng ICC ang China? No. Interpol. Interpol lang. Okay. Yan po kasi ugmahin na po ta. Inutro ko lang ngunyan para mas malinaw ang sa tuyang urulay-ulay, and pwede tayong maikonektar kung okay, kaya palansin da to.
Arog kayan. Uy, pero sir, gusto ko din ining efforts kang palasyo na nag-a-appeal sa mga taga-media na magbantay, makipagtulungan para labanan ang talamak talagang paulit-ulit Fake news. na fake news Yung ano yan. na nagkukururiyat ng Aram mo, sobra sa de- social media. Dahil pwede itong joke only. Oo. Tapusot na po yung mga joke na yan. Tapos ika nabubukya, masabi ka, joke lang. Oo. Hindi naman yan pwede. Tapos personal platform mo lang naman Pwede yan. yan. Yun na yan. Sa sobrang freedom sa social media kaya unregulated, parang mayong responsibility. So, ini naman po ang sa tuyang efforts ngunyan, Sinabi kang press officer ngunyan, Undersecretary si Attorney Claire Castro. Nasa dinami-dami kang nagkukururiyat ang mga fake news. Dakulaon ang maitatabang kang mainstream media para ma-fact check. Pero ini man ang si mga- si Claire, si Attorney Claire. Although naintindihan mo po ang sa imong sitwasyon, na newcomer ka sa Malacanang, ang sarupong spokesperson, dapat kung may pa pong impormasyon ng presidente, makapanangguguno, ang simbag mo lang, mayo ka pang updates when it comes to that matter. Dahil ka po magsasabi na sa tingin ko, Oo. sala yan. Mayo muna personal. Mayo yan. Kung mayo pa, di sasabihin mo lang sa Malacanang press corps na wala pang statement ang ating ginamahal na presidente. Huwag ka magtataong opinion, sala po yan. Bako yan, sa tingin ko, day yan pwede, O malay mo kung magsabi, wala akong tinitingnan. Di sala na. Ikang alter ego kang Yes, presidente. ang alter ego. Kaya nga ang everyday may press briefing sa loob mismo. Executive Secretary, PCO, Office of the President, na piguro lang mo na ano ang mga dapat na simbagon, statement. Oo. Now, kung mayo pa, dahil mo pa nakahuli ang presidente, dahil pa nagtaon ng impormasyon ng Executive Secretary or the Presidential Press Secretary, pag inapunta ka na Malacanang press corps, ang simbag mo, wala pa po. Sa ngayon, wala pa. Dahil ka dapat magsimbag na, sa tingin ko, dahil pwede yan. Oo. Gusto sabihin, it will actually make your job easier kung dai ka mataram ng sa tingin ko. Dai na kaipon mag-effort pa na arkayan. So it will be safer. Remember, pati. madam, bako ka pong vlogger pag yaon ka sa Malacanang. Oo. Para mayong si misinterpretation. Claire, vlogger pa niya. Pag tatapos siya ng trabaho, nagpa-vlog siya. Itong, itong programa niya? So tuod si attorney. Sanay siya na arkayan. Madali. Maula tulos ang pagsiuta kaya. Ang importante kaya sa spokesperson, you must be articulate. Oo. Pinaka-importante yan Kasi ka lawyer, kung bako kang articulate, makakaiwal mo ang mga Malacanang press corps. Mga batuti lang po yan may mga dahil ka ipapadalang mga press corps kung medyo maluya-luya ka, Oo. So gusto sabihin matitibay yan. Uy, sir, ini pala ang latest chika ko kasi inihiling-hiling ko nagbabasa-basa kitang Di pa lang pwedeng arestohon sa laog kang Senado si Senator Ronaldo Bato de la Rosa kung igwang session. Yan, kung igwang session. Kung igwang session. Kung Mayo, ayan. Kung Mayo, dahil man pwede magparatiner ka dyan. Sabi mo, maurag ka, maaling-aling ka na digong. Di magpadakop ka na. Yung bagang statement mo na gusto ko nang sumama doon sa parang maasikaso niya man na si Presidente. I don't think maasikaso niya kasi may sariling Separate selda. cell man niya. Dahil man niya pwedeng sarok ka mo dyan. Inima daw si Bato. Pero nakaselda ba? Garo parang mini house ang feeling ko. Nakasel yan. Oo. Pag iniling mo lang, garong condominium. Pero may cell yan Oo. May electronic may yan boundary. Electronic yan. Dahil pwede ito mga bako ning araw ka na city jail.
Oo, naka-cubicle. Bago kita magtapos, papasahon tagirara ining pinadara sa tuya kang Office of the Clerk of Court kan RTC. Yaw na po digdi. So kay binasa ta itong pinadala. Ang niya nagpahabol ini yung March 10 na letter ang nagre-request to na basahon naman until March ang rin eh. Hanggang sa aga ba ni? March 19? Yeah, March 19. May po sina. Basta akong tagaray, Mr. Joaquin Bebot Calya, Station Manager, BBSDWLB FM, Baratas Road, Naga City. Dear Mr. Calya, I hope this letter finds you in good health. We kindly request that you read the attached notice of public bidding in your public service program daily if possible until March 19, 2025 to ensure widespread public awareness. We extend our sincerest gratitude for your steadfast, courageous, and dedicated commitment to public service through your radio program. Very truly yours, Attorney Cherry Lil B. Nate, Acting Clerk of Court 4. Okay. Yun po ang notice of public bidding ninda. Babasahon tani until 19 sa daily program ta. Permado po ni kan sa to yung executive judge si Judge Formaran. Okay. Regional Trial Court, 5th Judicial Region, Naga City, Camarines Sur. Office of the Executive Judge. Notice of public bidding. Notice is hereby given that the public bidding for the residual records, documents, papers, exhibits due for disposal under Administrative Memo number 07-3-09-SC, Supreme Court po yan, simplified guidelines for disposing of records of long decided cases and unneeded documents and papers. Okay. Shall be conducted by the duly constituted Regional Disposal Committee, RDC, per OCA memo dated November 21st, 2016. On March 20, 2025 at 8 p.m. to 1 o'clock p.m. at the lobby of the Regional Trial Court, Naga City. All sealed bids must be submitted to the Regional Disposal Committee through Attorney Cheryl B. Nate, Acting Clerk of Court 4 of the Office of the Clerk of Court, Regional Trial Court, Naga City. There are about blank such more or less to be offered for bidding. Submitted sealed bids shall be opened by the chairperson of the Regional Disposal Committee at 1 p.m. at the lobby of the Regional Trial Court. March 6, 2025. Signed, Pablo Cabillan Formaran III, Executive Judge, Regional Trial Court, Naga City, and Chairperson, Regional Disposals Committee. So, si mga masunod ang programa, basahan na lang until tomorrow. Oo. So, ayun po. So, Sir, yan, gusto kong paabutan ng at ini yung mga nagbababati sa tuya. Batiunta po, Sir Lauro Rivera Sr. and si Ma'am Saidin Alminiana Crucillo. Baliktarong kolum po ha. I'm sure. Ito si Ma'am Saidin, good morning po. Pabati man po ng aking boyfriend na nasa Baguio City na nag-work po siya. Ayan. So, ano yan? Boyfriend ni Ma'am Saidin Crucillo. Ma'am Saidi, sige. Good morning sa mong boyfriend. Yes, sana good morning. ang mata niya may tahob. Pirmila na kailing sa imo dapat. Correct. Dapat arog lang kayan. Para mga lalaki, pagkarayo, sige hiwad-hiwad. Kaya katios. Pero, Ma'am Saidi, Saidin, no worries, baka ikaman talaga, Oo naman. Sana. Ano bilino ni Saidin? Ma'am Saidin Crucillo.
Cursillo, ano. Oo. So, sa boyfriend ni Ma'am Saidin, kumusta daa po? And sana mag-ingat ka dyan, Permi. And igwa pa, sir, si Ma'am Densay, Recafort. Yan talaga si Ma'am Hello, Densay. Ma'am Densay. Good matatag morning. yan, Hindi po, igwa siyang, suggestion lang. Siguro, pag-urulayan din nindoan, latest news, why OSG habo mag-appearance sa Supreme Court. Anong OSG po? Hindi ko aram, ano. Ayan. Office of the Solicitor General. Okay. Oo. Solgen. Okay. Ang si Solgen, kaya, ako ko dahil man kita nagtataong mali siya, pero si Solgen, si Menardo Guevara was an appointee of the of the former president. Oo. Siya ang Secretary of Justice kanto eh. Si Menardo. Ngunyan, Solgen. Ano daw tayo nag-appear? Baka dahil pa man talaga Di dapat magaro mag-appear. pinapaapod. Ang Solgen kaya, matindog lang yan pag may mga kaso ang mga government officials. Oo. Ayan. He's no longer. Mayo man. Bako man po, government officials si Duterte. So, dahil man siya dapat tindogan kan Solgen. Manay. Ayan. Good morning, Ma'am. Manay Dinsay. Yan po ang kasimbagan mi dyan. Ayan. Good morning din po sa mga parainan nyug niya to. Diyan sa may Pawili. Pawili Bula. Ayan. Sa mga taga Bula and mga taga Banasi Bula. Maray na aga. And sa mga taga Santa Cruz. Bati ko yaon ngunyan sa fresh from US, si Ma'am Manay Tessie Rizwana. Manay, enjoy your farm. Enjoy your miracle fruit. Ayan pala, pahagad akong miracle fruit para sa magay ng miracle fruit syrup. If you haven't tasted it, you have to. Magibo kita kayan. God bless, Manay. And kay itong garo, ang itsura, itong dakulaon na green. Oh. Ayan. Ang madalion lang pala niyan. Sabi, daiyan fresh na kinakakan. Kaya po, tanggalon mo sulaman kayan and papakuluan. Medyo, certain number of hours siguro o minutes. Ayan. Okay. So, katas kayan. Yun na po yan. Masira mo yan. Pag pinalipot mo, no need to put sugar. May natural sweetness siya. So, iyon na to, i-refrigerate mo, and pag taga-inumon mo, mag-shot-shot ka kayan. Yan, miracle wine ang apod bukain, and masiramon siya, and nakaka-lower ng sugar sa hawak. And kadakol health benefits na makukuha. Yan po, yan lang sa Kaya paligid. Kaya miracle. Sa mga diabetic, very good po yan. And pag medyo nag-ferment pa, nahaloy-haloy yan. Hindi lang yan makukuha sa Pilipinas. Sa Pilipinas, Okay. dahil ko aram kung igwa pa sa iba kayan. Manay, God bless. And thank you, Serio family of Iriga City, especially kay Ate Ying, Kuya Romel, and the kids. God bless everyone. So, paaram na po kita, sir. Sige. Oo, yan Gusto? Oo. Happy birthday sa mga nag-birthday ngunyan and sa mga nagse-celebrate ng anniversary. God bless everyone. And sa mga taga-CBSUA, bati unta da apusin da. Mga students, sa mga nakatutok, and sa mga teachers, and si mga non-teaching departments na iraon din po dyan, mga personnel. God bless everyone. Salamat and, sa bago yan, good morning sa 9th Infantry Battalion. Yes. Nagdadaog sila sa tuya. Sarge Al, good morning. And si Sir Arnel. si Sarge Sanchez. Yes, si Sir Arnel. Si Arnel. Yan, sa mga pag-iriba po nindo. And duman sa CEO niya na I think it was babae ito. Good morning, good morning. Jan, Good morning and po. Dagos naman sa indang batalyong commander, Okay. And sa kabus na miyembro ka na Forza Armada kang Pilipinas, na assigned yan po sa 9th Battalion Spear. Spear yan Oo. And all members din ng Women in Touch with Moms. Hello. And good morning sa IBP. President IBP Kamsur, officers, kan IBP and miyembro kan IBP. Nakauli ko pa lang sa Attorney Alex Areola. Garong may activity po ang samuyang organisasyon ng KBP. Laman po duman sa kontra fake news? vote buying and vote opo. selling.
Ano po ni, gabos na yung mga opisina, ano, COMELEC, simbahan, pero ang pinaka-main role ang KBP and IBP, ano. Okay. Opo. And Magkakagawa po kami ng MOA signing, kunya na simana, ano. oo. And itong activity ta, sir, sa Saturday, Sa mga gusto magsulsol, ano to? recollection, reflect. Iyo. Sa Bicol itong mag-atid-atid. Mag-atid-atid na ang Ang buhay mga niya. pagkakasala, may retreat po ang KBP. And kami po pigi-enjoy mi gabusan sa muyang mga members kan sa muyang station sa BBS na si may oras mag-attend po ng retreat. Opo. Regardless yan kung ika Roman Catholic or Christians, pararehas man po lang yan ang pagtubod kaya na there is God. God is good. God is so good. And invited po ang gabos na members of KBP, mga reporters Hindi ko lang especially. imbitaran din si Serge. Mayong mawawalat dyan sa Oo. Amen. So, 1 o'clock on Saturday. Diyan po yan sa Ragasi. Resort, San Felipe. Hotel and Resort. Oo. Yan po. Irilingan po kita sa 1 o'clock sa Saturday. So, sa gabos pong nakaibanan ta sa BBS family. Nakaibanan ta po sa technical science, si Ariel Camarote, yaw na si Serge Marmol. Sa nga po ka na staff and management ng BBS, DWLB-FM, ni po si Bebot Kalyan sabing good morning, happy Tuesday, magiringan po kita, basta bareta, Sigurado. Ang Ciudadano. Mula sa Kawikaan 3:27. Huwag mong ipagkait ang mabuti sa kanila na nararapat kapag nasa kapangyarihan ng iyong kamay na gawin ito.